Magandang araw po. Ako po si Ryan James Garcia Corpus. At nais ko lamang pong ipakilala sa inyo ang isa sa pinakamaksaysayang lugar dito sa amin. Dito po sa bayan po ng Bataan. At ito po ang Mount Samat National Shrine o Dambana ng Kagitingan. Alam niyo ba na napakaraming magagandang pasyalan dito sa lugar ng Bataan? Nandiyan ang Five Fingers Cove sa Maribeles, Bataan, TK Falls na matatagpuan sa Pilar, Bataan, Tala View Deck sa Orani, Bataan, at marami pang iba. Ngunit alam niyo ba na ang Bataan ay mayaman sa history? Kaya naman, halina't sabay-sabay natin talakayin ang isa sa mga pasyalan na paulit-ulit binabalik-balikan sa aming bayan, ang Mount Samat National Shrine o Dambana ng Kagitingan. Ang Mount Samat National Shrine o Dambana ng Kagitingan ay matatagpuan sa tuktok ng bundok Samat sa bayan ng Pilar, Dalawigan ng Bataan. Itinayo ang Dambana upang kilalanin ang kabayanihan ng mga Pilipinong lumaban at nag-alay ng buhay para sa kanilang bansa noong ikalawang digmaan ng daigdig. 1966, noong unang umpisang itayo ang Dambanan at matapos ito noong 1970 sa pamamahala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Naging tagpo ang bundok Samat ng labanang Bataan, ang pinakamadugong yugto ng pananakop ng hukbong Hapones sa Pilipinas, at mahigit 100,000 sundalong Pilipino at Amerikano ang namatay. Ito ay may lawak na 73,665 hektarya at nagtatampok ng kolonade at memorial cross. Colonnade o kolonado ay may tuktok na yari sa marmol. Sa gitna nito ay isang altar at sa likod ng altar ay tatlong stained glass mural ay dinisenyo ni Zenon Rivera at ginawa ng isang Italianong si Bertrate di Arte Giuliani. Matatagpuan sa labas ng kolonado ang 19 na lilok ng pambansang alagad ng sining Napoleon Abueva. Ang memorial cross naman ay tinirik sa pinakamataas na puok sa bundok sa taas na 555 metro mula sa nivel ng dagat. Ang cross nito ay yari sa asero, konkreto at marmol. Matatagpuan sa balat nito ang eskultura ni Abueva na pinagatang na biyag na bato at naglalarawan sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan tulad ng pagbitay kay Jose Rizal at laban ni Lapu-Lapu. Mayroon ding elevator sa loob ng cruise na nag-aakyat ng mga bisita sa viewing gallery sa mga balikat ng cruise. Matatanaw mula sa Dambana ang kalakhan ng lalawigan ng Bataan, ang isla ng Corregidor at ang Kamaynilaan sa maaliwalas na panahon. Dinadao sa Dambana ang taunang seremonya para sa araw ng Kagitingan tuwing ika-9 ng Abril at magkakasama sa paggunita ang mga veterano ng digmaan at kanilang kaanak, mga kinatawan ng Estados Unidos at bansang Japan, mga pinuno ng pamahalaan ng Pilipinas at mga kabataang Pilipino. Ang Mount Samat din ay isa sa mga sumisimbolo sa mga kagitingan ng mga sundalong nagbuwis ng buhay noong Bataan Death March. Ang Bataan Death March ay ang sapilitang pagpapalakad o pagpapatakbo sa mahigit kumulang 70,000 na bilanggo ng digmaan na binubuo ng mga Pilipino at Amerikano na dakip ng mga Hapon sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsimula noong Abril 9, 1942. Ang pagmarchang ito ay nag-umpisa sa Maribeles, Bataan patungong San Fernando, Pampanga, na tinatayang 88 kilometro ang layo hanggang Kapas, Tarlac at muling naglakad ng layong 13 kilometro hanggang sa matunton ang himpilang O'Donnell. Tumagal ang pamamarchang ito ng 6 na araw. At dahil nga sa ilalim ng kasaysayan ng Mount Samat, kilala ito bilang isa sa mga historical na lugar sa buong Pilipinas. Kung iisipin, sobrang laki ng sakripisyo ng ating mga kababayang sundalo
marami din ang nagbuhos ng buhay upang lumaya tayo sa kamay ng malulupit na Hapones. Sa panahon ngayon, karamihan sa mga kabataan na hindi na ganun kalalim ang pagtingin nila sa bagay na sinisimbolo nito. Gayunpaman, patuloy na mananatili sa puso ng maraming Bataenyo ang kasaysayan na ipinapaalala ng bagay na ito. Muli, ako po si Ryan James Corpus, isang Bataenyo. Maraming salamat po.